kinukuha ako ng parang dalawang UAP schools nun eh. Sabi ko, pwede, wala akong scholarship nun ah. Bigyan mo ako 1 year. Subukan natin ma-line up. Papatunayan natin sa mga to na kayang-kaya natin. Hindi mo gusto ko ma-team B lang, ma-team A. Hindi pa ako nabigyan ng scholarship. Matagal na ako sa San Beda. Oh, Ilang years na. Pag oo. natatalo lang ng isa, grabe na kayo mag-bash. Tanggal agad, ganito ngayon. Nag-champion na kami ngayon. Ano bang gusto nyo? Welcome to the episode of Upper Box Podcast. I'm Justin and with me is Paolo. Another great episode today. May kasama na naman tayo. Ito naman pare leader to. Leader ng San Beda. At madugo itong maglaro kasi ang dami niya ng dugo na spill sa basketball court eh. Pare, ano siya, pwede siyang commercial sa mga by Jessic, sakit ng ulo. Puro, Pero puro, love na puro sa love ko ulo. yung player na to bro. Kasi yung nga, kinikwento natin sa episode na a few episodes ago with you, Ken. Yung San Beda Letran, Mm. nagwawala na daw yung mga alumni nung pumutok yung ano niya, Oo, yung yung kill. kilay niya. Tapos hindi pa natuloy yung dinner natin sa kanila kasi kailangan daw siyang dalhin sa ospital after nun. Pero Oh, ngayon, nandito na siya ngayon sa podcast. At makakausap na natin siya na masinsinan. So, yeah. without further ado, pare, this is King Lion. Para sa akin, King Lion siya. Oh, kapitan Uh, eh. Kapitan Kapitan. eh. Oo, El that's the truth. Kapitan. And when you see him, pag nakita mo yung mga behind the scenes video dun sa dugout, grabe ang leadership nito. At sinasabi din natin nung season na iba ang laro ng Lions pag wala yung leadership niya. So, now, let's hear from the one and only Peter Alfaro. Welcome to the show, bro. Thank you. Hello, super happy to be here. Happy ako na mga bedista din yung kasama ko. Pure Yun. Yun. bedista na simula high school ako nanonood kayo. So Oo, happy to be here and super excited sa mga questions nyo. Ayun. yun. So, Una muna, kamusta Zamboanga? Kamusta bakasyon? ito, happy naman kasama yung family ko from 1 year kasi bago ako nakabalik dito eh. So, spending time with them din, tsaka nagpapakondisyon din. Super happy, yan. Mukhang maglalaro ka pa next year, ah. Di ko alam, Boss Jude, alam mo na. Pero, Nawala yung, nawala yung yung birth certificate ni Peter. sige, Edad pala si Payusing, no? Oh. sige, I'll let Coach Pao handle the questions kasi siya yung mga talagang gusto magtanong sa'yo eh about your journey. Simulan natin sa journey mo. Sige, Coach Pao, go. Again, sobrang excited ako dito kasi I've watched you even a little bit yung high school days mo and into your Red Cubs days. So, ay sa Red Lions days mo. So, una sa lahat, let's start from the basics. Paano ka ba nagsimula sa basketball? Like, I was told kasi by people na your family, pagdating sa basketball sa Zamboanga, or big, talagang talaga kayo, big sa basketball dyan. So, how was that for you growing up? It all started kasi with my dad. Kasi yung dad ko was a former PBA player noong 1974. Sila yung parang una sa PBA, ganun. So, he played for Presto. Tapos yung dalawang kapatid ko din, nagplay. Yung kuya ko naglaro sa Lyceum. Yung isang kapatid ko din naglaro sa San Sebastian for nung basketball life niya. So, since bata ako, involved na talaga ako sa basketball. Tapos, yung dad ko is the organizer din for Milo dito, yung Best Mm. Center Sports. Tapos, siya yung board of trustee ng SPP for Region 9. Mm-hmm. So, simula bata ako siguro into basketball na talaga. Tapos, growing up siguro, partly kasi araw-araw may training kami sa previous school ko. Kasi nung galing ako Ateneo de Zamboanga eh. Mm. Mm-hmm. Tapos yung coach ko dun is yung dad ko and yung brother ko. Tapos yung isang kapatid ko dun is yung teammate ko siya. So, sobrang laking influence nila sa akin coming to this, yung nag-champion tayo sa San Beda ngayon. Mm. So talaga So, family business talaga yung basketball para sa inyo, no? So how was that growing up? Like, yun nga, coach mo, dad mo. So definitely, based on your description nga, very big yung family mo sa basketball. Was there any kind of pressure ba being, being Peter Alfaro?
Actually, nung early years of my basketball career, grade school to high school, actually, of course, meron. Pero knowing my dad kasi and yung mga kapatid ko, never nila ako like pressure na dapat itong gawin mo sa loob ng court or dapat skumura ka ng ganito, dapat umassist ka ng ganito. Never talaga. Like, lagi nga sinasabi ng dad ko, just let the game come to you, ganun. Kasi if ever habulin mo yung game, mas lalo ka lang mape-pressure. So, for me, nung may malaking minutes na ako nung high school ako sa Red Cubs, feel ko na wala na yung pressure kasi I can see na tiwala na yung dad ko sa akin hanggang nung nag-college na ako. So, coming to the games, hindi na pressure na feel ko parang a way of giving back na lang dun sa dad ko sa lahat ng sacrifices na binigay niya for me. Mm. And that's really, ang ganda nung kwento mong yon. Kasi especially with with Zamboanga kasi, ang daming magagaling na players coming out of Zamboanga. Ah, Yes. si Baser Amer, I think, is probably the most known sa kanila na lumabas galing Zamboanga. So definitely very, very competitive yung Zamboanga basketball scene. So, okay, taniya da Zamboanga ka. Paano ka napadpad sa San Beda Taytay? Actually, magandang story yan. Mm. Ah. Kasi yung dad ko, nung nagko-coach siya dito sa Zamboanga, nag-resign siya. Parang medyo nagka-problem lang here. So Mhm. kami ng kapatid ko, we had to choose kung saan kami pupunta for the next year. So sabi ng dad ko, mas maganda kung mag-Ateneo pa din tayo. Mhm. So pumunta kami ng Cebu, nag-Ateneo de Cebu kami ng kapatid ko, in which hindi naging okay din. Actually okay naman, kinuha kami. Pero super mahirap kasi yung situation kasi parang yung Cebu wala kami masyadong kilala. Mhm. Tapos nag-decide yung family namin na mag-try kami sa Manila. So nung pumunta ako ng Manila, nagpunta ako ng San Beda, yung brother ko kinuha siya ng San Sebastian Mm. High Mhm. School. Mhm. So nung pumunta ako ng San Beda, nagulat ako unang practice, mga 60 na yung players. Team A, Dami na. may Team B, Oo. may Team C, may Team D pa. Oo. Sabi ko, ano Ganyan. gagawin ko dito? So, wala na kasi, as far as I remember, mag-enrollment na nun. So, nung mag-enrollment na, sinabi sa akin ni Coach Brett Roma pa yun that time Mhm. na Mhm. wala ng scholarship pero may libre akong meal allowance. So, nag-usap kami family ko. Sabi ko, sige, okay lang. Kagatin na natin yan. So, nung start, doon ako nag-start kay Coach Brett. Tsaka kay Coach Troy Umali, kay Coach Manu Inigo. Sila yung Mhm. mga naging coach ko nung high school. Ano, ikakwento ko pa ba hanggang paano ako na team A? Sige, Gusto nyo? go! Go, 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 go! go. Okay, Yun okay. yung mga gusto malaman ng tao, dude. Like, sobra. Okay, okay. So, para malaman nila kung gaano ako kabedista talaga. So, dumating ako ng San Beda. May meal allowance lang ako, wala akong scholarship. I was part of the passerelle team nun. Mhm. Mhm. After that year, parang may MPBL kasi nun eh. So, nung MPBL, dun mo madidistinguish kung anong status mo sa Red Cubs. Kasi grabe yung Red Cubs dati. Kung sinabi mo Red Cubs, pag nakakita ng pula yung kalaban, may iba kaming kalaban na teams, hindi na naglalaro. Ganon? Promise. Promise. Yeah. Hindi, Mhm. I'm not joking. Mhm. Wow. Swear. Or, pupunta sila kulang kasi ayaw maglaro ng ibang players. Mhm. Wow. Totoo talaga to. Pwede ako baka pa ng mga teammates ko dati. Mhm. So, Mhm. nung nag-MPBL kami, lahat ng batchmates ko nasa Team B. Mm. Ako, nag-Team C ako, tapos yung iba nasa Team D. So, parang, for me, parang masakit sa akin kasi yung batchmates ko, mga best friends ko nasa Team B. In which one step away sila coming to the Team A. Grabe yung competitive, yung pag-being competitive dati dyan sa Red Cubs kasi ang dami recruits from iba-ibang region. So sabi ng dad ko sa akin, medyo na ano ako noon medyo na-sad ako. Sabi ng dad ko sa akin, lipat na lang tayo. May kumukuha sa ibang school. Kasi kinukuha ako ng parang dalawang UAP schools noon eh. Sabi ko, pwede, wala akong scholarship noon. Bigyan mo ako 1 year. Subukan natin ma-line up. So, fast track, biglang nagpalit ng coach. Mm. Nawala si Coach Brett, pumasok si Coach JB season. Mm. Mhm. Nung pumasok si Coach JB, first practice namin. Siyempre, pakita ako. Mhm. After Siyempre. ng practice, Mhm. na kasi no, mag-enrollment na eh.
Mhm. Alam ni Coach JB to eh. Kinakwento ko sa kanya to eh. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Coach, good morning po. May scholarship po ba ako? Tinignan ako ni Coach JB na parang, sabi niya, wala eh. Po, umuwi ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko, grabe. Kasi pinaghirapan ko 1 year. Mhm. Isipin mo, gusto ko ma-team B lang, ma-team A. Hindi pa ako nabigyan ng scholarship. So for 3 years, parang nag-stay ako para makuha yung spot ng team A. So, nung sinabi niya sa akin na wala akong scholarship, doon talaga pumasok yung work ethic ko, pagiging focus. Tapos, nung may practice na yung team A, may one day na kulang sila ng player. Kaya ako, nag-extra lang ako sa gilid. Kasama ko nun si Ivanelli. Kaming dalawa na sa team C. Mhm. Lahat ng batchmate namin nasa team B. Mm. So, Mhm. nag-extra ako. Parang nag-CR ata si Ivan. Eh, yung team A namin kulang ng isang player. Mhm. So, tinawag ako nila Decapia, nila Andre Karakot. Mhm. Mhm. Uy, kulang kami sa scrimmage, sali ka. So, nung sinali nila ako sa scrimmage, eh medyo determined ako, parang galit din ako. Ganda nung napakita ko. Mhm. So, team C ako noon, nakita ko ni Coach JB, parang okay ako. That year, pinapasabay niya na ako sa practice. Hanggang the next year, hindi na ako duman sa team B. From team C ng San Beda Red Cubs, na mga parang pinapalaro lang sa kung ano liga. Nag-team A agad ako. Yun yung naging story ng high school career ko. Oh. Tapos, doon nung nag-team A ako, kabatch ko na sila Andre Karakut, sila Ivan Furaque, Norris De Capia. First year ko no, nag-champion kami, 6 feet. Oh. Mhm. Yeah. Mhm. 6 feet yun. Tapos, yung challenge no, nung graduate sila, 10, 5 lang kami naiwan. Mm. Mhm. Wow. Ang 5 lang kami naiwan, naalala ko si Sam Abuijle, ako, Prince Etrata, Albert Verdeos, tsaka si Adi Velasquez. Kami 5. So coming to that next year, kami yung 5 senior, challenge namin, 10 rookie yung pumasok. Wow. Pero first game namin, kalaban namin Mapua. Mm. Sila Ah. Bonnie, Mhm. sila sila Will Gozum ata yun. Mm. Basta Sinabi. malakas sila nun. Tinalo namin sila first game namin. Mhm. Tapos nagtuloy-tuloy yung momentum namin hanggang nakuha din namin yung 7 feet. So yun yung Ah, naging story ng high school career ko sa San ah, Beda. ganda. Mahirap pero masarap. Grabe, Mabuti, grabe. Di, buti sa akin na lang, ito, oh, si ito Danny. yung lesson sa mga players na nanonood. Sa mga, very important yung yung mag extra work ka pa kasi baka doon ka pala ma-discover eh. Oo, totoo yan. Totoo talaga yan. Mm. Kasi parang kami ni Ivan, pag-usapan namin na behind the scenes na papatunayan natin sa mga to na kayang-kaya natin, gano'n-gano'n. So every after practice kasi, yung Team C tsaka Team D, pinapag-shooting kami niyan, tapos 5-on-5 uwi na. Mm. So kami ni Ivan, after nun, doon kami sa labas sa Jaro Hall, magpo-push-ups kami, sit-ups, jogging kami. Medyo kunwari, pero naging effective. Tinawag ako. Nung tinawag kami, maganda yung napakita ko. So yun, naging blessing. Sobrang hirap yung naging experience ko nung high school kasi unang dating ko parang sabi sa akin, sino ba yan? Hindi naman magaling yan. Kasi with all honesty, nung dumating ako sa San Beda, hindi ako magaling, pero matalino ako mag-basketball. Mm. Yun yung naging advantage ko. Tsaka may shooting ako. Oo nga Di pare, ba? shooting mo, crucial yan ha. Sa mga Oh, crucial points sa kailangan natin last season, ikaw yung mga yes. nag-stress eh, biglaan eh. Anyway, Yeah, Coach yeah. Pao. Wait, Coach Pao, wala ka na namang audio. Mm, Nag yung nag-CR si Eva, Hello? nag-stay ka. Kasi kung nagkataon na hindi Sorry, sumama, sorry. nung nag-CR si Evan, nag-stay ka. Yun talaga, ano talaga na, Oo. na matalino ka player. Sabi ko, hindi, baka kailanganin tayo dyan. Huwag muna tayo mag-CR. Tayo muna natin mag-start yung scrimmage. Kung nagkataon kasi baka si Oo. Evan yung tawag, di nakuha, di ba? Oo nga eh. Di Oo. ba? Like, it would have been a totally different story base sa kwento mo kung si Evan hindi Yes. nag-CR. Baka si Peter na yung Yes. nasasal. Kung ganun. Yun lang. Di ako alis ng San Beda kahit anong mangyari. Yun. Yun ang gusto natin. Pero, de, that just shows how competitive you are. It's a testament to you. Saka yung kailangan na grit, lalo na alam naman natin San Beda High, San Beda Taytay.
Diyan talaga grabe yung competition. Based on your perspective pa lang. Um, Mm. in my opinion nga ang dami dong mga players na dumaan na sobrang gagaling. Pero dahil nga sobrang competitive, hindi nabibigyan ng spot. So, props to Yes, you. totoo yan. Mm. You took your spot and you took the opportunity. Yep. So, Thank you. ayun. So, yun nga, nagsimula yung career mo sa Cubs, nag-champion kayo 7 feet. Um, and I believe naging very successful kayo para nadali lang kayo sa Mapua. Kayo ba yung batch na yun, di ba? Nadali kayo sa Mapua. Yes, nadali kami nung Mapua and Lasal, I think. Kasi gunning kami for for 8. Actually, nagbibilang na kami. Kasi may 2 years to play pa kami after nung 7 feet eh. Mm. Oo. So, 8 tapos 9 sana. Oo. Isipin mo 9 feet, high school. Oo Di nga. ba? Oo. And, well, to be fair, San Beda yan. Like, nung estudyante pa lang ako, nakikita ko na tinatambakan nila na 100 yung mga kalaban nila. Oo, grabe. San Grabe Beda. talaga yung Red Caps dati. At At saka, saka pag go. rookie ka, pag pupunta ka ng practice, iba talaga yung aura. Iba talaga yung San Beda. Kaya, basta yun, yun yung masasabi ko. Iba yung Oo. San Beda basketball program. Then, tsaka Yun. the fact na other schools na natakot sa inyo, makita lang yung color red, malaman na Red Cubs, di na naglalaro. Isipin mo, nakakatawa, may provincial game kami. Yung one tournament papuntang palarong pambansa. Mm. Yung ginagawa nila doon, hindi ako sure kung bawal to or ano eh. Pero, ginagawa nila doon, yung San Beda, lalaro na lang finals. Hindi na kami mag-elimination. Tapos, yung kalaban namin doon, twice to beat pa. Tapos pag natalo namin twice, papasok na kami. Papunta ng palarong pambansa ata or Mm. parang staka, parang ganun. Sobrang, yun yung mga experience ko nung high school na doon mo talaga parang ma-realize mo na grabe yung respect tsaka yung integrity na meron yung San Beda. Yeah. Oo. Oo. Iba kasi talaga. Built by the late great Atoba Dolato and Yes, Ochato. Coach Ato, built by him and then tinuloy na mga nag-succeed na coaches sa San Beda High. So, anyway, okay. So, yun nga, you had a very successful career sa Cubs. And you were able to show na you're not against adversity, you're not against competition. And napakita mo yun. So, okay, coming out of high school, syempre, you were looking what's next. What was your situation regarding recruitment? Sino yung mga schools na nag-recruit sa'yo? From high school, ang una talaga kumausap sa akin is yung San Beda. Tapos, Mm. nung I think NBTC kami, kinausap ako ng UST, kinausap ako ng Adamson, yung iba NCAA schools eh. Pero hindi like Ateneo, Lasalo lang ganun. Mm. UST talaga, tapos Adamson, tapos FEU, pinapapunta din ako. Mhm. Pero nung nakausap ko kasi si Boss Jude and si Coach Boyet that time. Mhm. 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 Parang ang plano kasi nila, nandun pa kasi si Robert nun eh. Sabi nila, kung magpapaline up naman ako nung unang year ko, masasayang yung playing years ko. Mm. Mhm. So, sabi niya sa akin, mag-sit out ka ng 1 year, gawin mo yung anong gusto mo sa Team B, kumuha ka ng kumpiyansa mo, tapos the next year, dun ka nalalaro. So Mm. for me, I think yun yung, kasi okay din yung offers ng ibang school para sa akin. Pero kasi, iba, hindi ko alam parang ako, kasi sabi ko sa mga teammates ko ngayon iba yung feeling ko na nag-champion tayo ngayon. Kasi ang tagal ko na sa Beda. Iba yung community, Mhm. Mhm. yung relationship na na-build mo sa mga classmates mo, sa mga janitor, mga Mhm. security guard. Yun yung Mhm. di alam ng mga tao eh. Mhm. Mhm. Lahat yun. Sa driver nyo sa bus, papuntang games Mhm. araw-araw. Yun yung di mo ano sa akin mata-take away eh. Kahit may magandang offer doon or whatsoever. Tsaka, sabi ko din sa sarili ko, parang masarap pagdating ko ng college, mag-champion din ako bilang isang bedista. Mm. Ganda. Yun yung ano. So, first year mo ba nag-champion ka na nun, nung rookie season mo Nung, sa SC? hindi, nung unang year ko kasi, nireserve ako ni Coach Boyet. Mm. Mhm. So, year yun nila Robert, champion kami nun. Mm.
Pero reserve, under reserve ako nun. Oo, oo, Pero yun nga. not playing, reserve lang. Pero part ako ng scouting team. So everyday, sumasabay ako sa practice ng 15-man lineup. So partly parang kasama ako doon, pero reserved ako. So talagang So sweep then, yung championship mo ngayong, itong last season, 99. sobra. Sobrang sweet talaga. Kasi hindi ko kinonsider na champion ako noon eh. Mm. Hindi ko talaga kinonsider yun eh. Tapos the following year, yun yung letran natin, Mm. 2019. Yeah. Natalo tayo ng game 3. Yes. Oo. Yun, talo tayo ng game 3. Tapos nag-pandemic, tapos bubble season, Mm. tapos Coach Yuri, tapos yung next. Okay. So, 4 years pala ako naglalaro, may isa pa. Mm. Oo. Joke lang. Joke lang. Baka naman kumi. Oo nga, baka naman. Baka Baka naman. naman, Mancom. Baka naman Mancom, tinanggal nyo na nga yung FSA, baka pagbigyan nyo na si Peter. Oh. Oo nga. Baka naman mamaya, men, third season in a row mo nang maputokan ng kilay. Okay Huwag lang, basta may naman. champion tayo. Pero alam mo Peter, may actually nag-guest na namin dito si Davon. Mm. So, Tinanong ka niya, like, mm, who's that guy who got hit in the face and mm. nagbe-bleed out siya? Kasi we were saying, Peter Fowler. Yeah, I remember. I think I remember him. And then explain ko sa kanya, nag-Cubs ka, tapos nag-Team B ka. Ah, Ganun. Ang sabi niya, he appreciates yung ginawa mo dun sa Letran game na yun. Kasi nga, mm. that showed a lot of heart and pride in the school. Kasi nga, I Pwedeng mean, eto maupo na, ka na lang eh. let's, Pwedeng hindi ka na maglaro, pero sinubukan mo pa rin maglaro. oo bumalik ka eh. Saka, sorry, I mean, I can argue this with anyone, pare. Like, sinadya yun eh. Hinabol ka eh. Hinabol yung Yep, Siko yep. eh. So, um, sa akin, yun nga, sobrang, I share that din. Siguro medyo tumatawid tayo, pero, yun lang, gusto ko lang banggitin yun, na nabanggit mo nga na nag-team B ka. And, um, anyway, so tatawid tayo ngayon. So, okay, first year mo, um, sa San Beda, nung rookie year ka, tapos nag-proceed ka na, syempre ito yung mga panahon na nagta-transition tayo away from Bolic and nagbi-build na tayo ng bagong team and all of that. So, how was your experience during that whole time na bilang Red Lion? Nung sa pag-transition after kay Robert. Oo. Actually, medyo mahirap. Kasi another challenge no coming sa career ko. Kasi nung high school ako, I was playing two guard talaga. Mm-mm. Two. Wingman talaga ako eh. Pero Mm-mm. pinapag-point ako sometimes. So, nung nag-under ako kay Coach Boyet, pinag-point guard niya ako, rookie year ako. Oo. Kasi sabi niya sa akin, mag-point guard ka talaga. Magiging mas magaling kapag nag-point guard ka. Siguro may nakita siya sa akin na ano. So, nung pinagpo-point guard niya ako, syempre nung una, mahirap na adjustment kasi college basketball eh. Mm. Mm-mm. Mas Medyo, mabilis. kasi mas mabilis, tapos kay Coach Boyet kasi gusto niya medyo slow-paced na execution. Mm-mm. Makapag-execute ka ng maayos. In which sobrang thankful ako kay Coach Boyet kasi kung hindi din dahil sa kanya, wala din tayo kung saan tayo ngayon. Mm. Mm-mm. Coach Boyet Fernandez. Mm-mm. So, medyo mahirap siya kasi andun si Ivan, ako, si Prince Etrata. So, tatlo Mm-mm. kami. Mm-mm. Pero, syempre, being very competitive, depensa ako maayos sa practice, execute ako sa gusto ni Coach Boyet. So, limited minutes pa ako nun eh, nung Mm-mm. rookie year ko. Mm-mm. Pero, as far as I remember, sa mga rookies, parang ako yung lagi niyang magic bunot na Mm, mm. parang pang-depensa, pang pukol sa 3 points, or Mm. Oo, pag-execute oo. saglit, pag ako magpapapahinga ka Ivan, tsaka si Prince, Etrata. So, medyo mahirap yung unang year ko dun kasi hindi pa ako masyado sanay dun sa gusto ni Coach Boyd sa akin. Yun. Oo. So, when were you able to say na kaya ko na mag-uno? Kaya ko na to. Like, No, yun. nung bubble season. Kasi nung 2019, nag-pandemic, di ba? Mm. Oo. Nung Wait. pandemic talaga, nag-practice talaga ako. As in dribbling, tapos mindset ko kaming like, kahit mag-isa, kasi umuwi ako sa Zamboanga ganun eh. Nagpi-pick up games kami dito. Parang sinasanay ko talaga sarili ko, gusto ko may pressure sa akin.
Mm. Tapos, kaya nung coming to the bubble season, sobrang like focused ako, sobrang condition ako. Tapos first game namin ata nung bubble, kalaban namin Lyceum, sila Enzo Navarro. Mm. Ay, Per, ano rin yun. oo, Mamahirap din yun. Mm. first game namin, gulat ako, pinag-start niya ako. Kasi dapat si Ralph Penuela eh. Mm. Oo. Sinusubukan niya kasi i-point si Ralph Penuela, si Coach Ralph. Tapos, nangyari, parang sabi niya mas okay si Ralph sa two guard kasi scorer si Ralph eh. Mm. Mhm. So, ginawa niya akong point guard. Sabay ko si James, tsaka sino ba yung three man namin? Kalimutan ko sino yung three man namin nun eh. Bubble season. Hindi ba si Sanchez? Oh, si Justin or si Winston. Oo. Mm. Oh, Yeah. either dun sa dalawa. So, noon first game namin, ang ganda agad ng laro ko. Like, yung plus minus ko sa stats, sobrang taas. Points ko, like 6 points lang, pero 4 or 5 assists. Tapos Mm. 0 turnovers. Tapos simula nun, nag-build up lang ng mag-build up. Hanggang nakuha ko na yung groove ko. Tapos, lagi kasi ako nire-remind ni Coach Boyet na pag tawid ko ng bola, dapat i-make sure ko na kapag execute kami maayos, kakampi ko nasa tamang lugar. Yung mga ganyan. Tapos time, score, situation. Pag lamang ka ng 10, hindi mo naman kailangan magmadali. Relax lang tayo, mga ganyan. Siguro Mm. yun din yung na ano ko sa team natin ngayon. Kila Mm. Jake, sa mga teammates Oo. ko na, mm, Bro, ang hirap ng pala ng dinaanan mo kasi the fact that you're trying to adjust to a new position in the middle of a bubble season pa. yep, So, mental ano pa, kumbaga mental challenge to a mental challenge. Iba yung mental challenge sa pag-shift ng position eh. yep, Iba pa yung mental challenge ng pagbabubble mo. yep, totoo. Hirap. Nakwento sa amin yun to ni Yuki yan eh. Parang yun nga, na nasabi nga niya. Ang hirap kasi po siya walang tigil yung basketball. Wala kang uuwian na pamilya, wala kang makikita na girlfriend mo or pamilya mo, wala kang mauuwian. Kumbaga, lalaro ka, magpa-practice ka pag bad game ka, pucha, makikita mo lang teammate mo. Totoo. Mm. Yep, So, yep. parang ang hirap nun. How was your experience naman during the bubble? Ako, yung time ko sa bubble, syempre mahirap. For sure. Yung teammates ko would agree sa akin. Pero, ako, I took time nung nandun kami. Kasi andun yung facility eh, na Oo. to work on my game talaga. Kasi nung early stage namin doon, madami nagka-COVID. So Mm. parang Oo, tanda ko yan. dalawa or tatlo lang kami natira na pwede kami mag-workout. Mm-mm. So ginawa ko talaga like nag-extra talaga ako, nag-weights ako, as in super grabe yung work ethic ko nung. Kaya nung bubble season for me parang breakthrough yun coming to the next years ko kasi most of the games nung NC nun, okay yung nilalaro ko. I mean, hindi ako kumuscore ng 10 pero nagagawa ko yung gusto ni Coach Boyet. Mm. Mhm. Kasi nananalo kami noon, natalo kami semis against Mapua eh. Yeah, yeah. Mm, Oo. Talo Oo. kami pero okay kami nung season eh. Parang siguro partly hindi ko masyado maalala ko. I think one rebound away kami. Tsaka one defensive stop away kami on winning the game nung drive si Gamboa kay Yukien. I Mhm. remember that. Oo, yun. Tapos rebound away. So yun, kaya coming to that next year kay Coach Yuri, mataas yung kumpiyansa ko eh. So how was that? Yeah. How was naman that transition from Coach Boyet to Coach Yuri? Was it a totally different ball game for you? Um, I think yes, totally different pero may similarities. Siguro ganun yung pag-explain ko. Mm-mm. Kasi Coach Boyd kasi for me nung una medyo slow pace talaga kami. Mm. Ano eh, Mhm. hindi Mhm. Totoo yun. I can't say it's PBA style pero that's his style. Gusto niya Coach Boyd kasi ano yan eh, sigurista eh. Mhm. So kay Mhm. Coach Yuri, ang maganda nangyari sa amin, controlled kami. Hindi kami mabagal lang, hindi kami mabilis lang. Doon kami sa gitna. So Oo. pag miss basket, takbo tayo. Pero pag made basket, pwede tayo mag-set up. Pag lamang yung 10 ng kalaban, pag lamang ng 10 yung tayo, hindi natin kailangan magmadali. So, pwede tayo mag-set up. Pag lamang yung kalaban ng ganito, pwede tayo mag-run out. Takbo tayo.
Mm. best shot possible kasi hinahanap natin yung numbers. Yun yung Mm. nakuha ko kay Coach Yuri. Ang dami ko talaga nakuha ang terms kay Coach Yuri. Ang daming teachings na nakuha ko kay Coach Yuri. Yung reading basketball the right way. Yun din talaga yung number one na nakuha ko kay Coach Yuri. Yung tamang paglalaro talaga ng basketball. Nano nga eh, he's always been known as a very smart coach. Matagal na siyang kinoconsider for head coaching job. Yun na talaga siya nagka-break sa San Yep. Beda. But, yun nga, the fact that you have a smart coach, plus at the same time, yung coach na kung bukas ka, tira ka, sarap nun sa player. Sarap nun sa'yo. Sobra. Yep. Pero Kasi, kasi, go ahead, go ahead. sorry, nung kay Coach Yuri kasi, nung dumating ako dyan, ah challenge ulit. Kasi fill oil yun, hindi niya ako ginagamit. Oh, okay. Oh, Oo, hindi niya. tapos? Ginagamit niya ako, pero like, short minutes lang. So, kinausap ko siya. Sabi ko, Coach, ganito ano bang pwede kong magawa para makatulong din ako sa team, ganito, ganyan. So, Mm. eventually, like, feel ko nag-connect kami ni Coach Yuri talaga. Nakuha ko yung trust niya, nakuha din niya yung tiwala ba sa isa't isa. So, parang yun, nag-work din talaga. And to be fair kay Coach Yuri nun, he only had a short time para to get to know you all, yung laro nyo. Yes. Kasi, pare, sabi ko nga, nung first round na yun yung preseason nyo yung first round. Yes. Di ba? So, yun yung Oo. preseason nyo eh. Yeah. Kasi, wala. Hirap. Biruin mo, isang buwan lang ang meron siya to get to know all of you. Hindi mo, honestly, you can't know your players in 1 month. But, Yeah. yeah. So, okay. So, syempre, that season, it was a real, how was that? Like, kasi from an outsider's perspective, parang ako naniniwala ako kaya nyo nun. Pero I just felt na kulang kayo sa oras together. How Yep. how how would you feel about that? I think, yes, tama yung sinabi mo na kulang yung time namin na magkasama kami. Pero partly for me being like medyo veteran na ako nun. Sa Mhm. nakikita ko kasi yung gusto namin gawin as a team Mhm. at the end of the season, hindi pa din namin magawa. In which, etong Mm. year na to, nagawa natin. Mm. Gets mo? Nagigets nyo ba Yes, yung ano yes, ko? yes. Yeah, yes. Perfect. Oo. I'm not comparing Example lang. Most of the teams, dinodouble si Jacob. Mm. Mhm. Si Jacob, alam na ni Jacob gagawin niya pag dinouble siya. Kailangan niya bitawan yung bola. Kasi Oo. may malilibre. May libre ng kakampi. Mm. Oo. Nung time namin, nung year una kay Coach Yuri, hindi pa, kumbaga, etong year natin na nag-champion tayo, rule na yan eh. Na pag blinitz ka, Jacob, labas mo yung bola, release mo yan. Oo. Magtiwala ka sa teammate mo na gagawin niya yung tamang desisyon. Mhm. Nung unang year, hindi pa ganun eh. Di pa nga. Parang, parang, sige, pipilitin ko pa to, kakayanin ko pa to, kaya ko pang one-on-one to kahit double na ako. Oo. So, yun yung naging nangyari. So talagang na-build yung trust this season, which Yes. eventually got the championship. Yun talaga, trust in your teammates. Yun ang Tsaka naging habit pangalanan. na. Yun yung lagi sinasabi ni Coach Yuri sa amin. Unang dating niya sa practice, pina-search niya sa amin. Search niya yung meaning ng insanity. Mhm. Parang doing Yeah. doing the same thing over and over again. Parang ganun. Oo. Yun yung Expecting meaning. expecting a Tapos, different result. Oo. yun. Alam mo pa. Ako di ko na maalala. Sorry, Coach Yours. Yun. Pero so yun, nagagawa nyo nga, hindi nyo nagawa yung gusto nyo at the end. So of course, we lost in the final four and it was a heartbreaking loss kasi syempre, mataas expectations sa San Beda all the time. Regardless if the team is good or not, the expectations is very high. What was the mindset going into that off season? Ah, for me being yung kuya nila nun. Actually, parang after nung season na yun, kinausap kami ni Coach Yuri. Mm. Ako, si Jacob, si Yukien. Alam ko kaming tatlo eh. First day of practice yun. Tinawag niya Mm. kami sa bleachers. Kaming apat lang. Hindi ko alam kung sino yung isa. Si JV Gallego ata. Mm. Mm. Sabi niya sa amin, tapos na yung season na to. May another, may another year tayo
na mas madami tayong pwedeng gawin, sabi niya. Parang iniisa-isa niya kami. Ikaw, dapat pag blinitz ka ng kalaban, dapat alam mo yung gagawin mo. Ikaw, Peter, dapat mas stabilize mo yung teammates mo, ganito, ganyan. Ikaw, Yuki, ganito, ganyan. So, Mm. iniisa-isa niya kami na parang pinaparealize niya sa amin na tiwala siya sa amin na kaya namin gawin yung gusto niya pinapagawa sa amin. Tapos, sabi niya, sa start ng practices namin, dapat kami yung mag-held responsible, accountable sa mga teammates namin pag Mm. nagkakamali. Kasi, kwento ko sa inyo, sa San Beda kasi Red Lions, nagbe-build kami ng good habits eh. Good Mm. habits in outside of the court and inside of the court. Like, dapat hindi ka mag-dribble right away. Like, dapat hindi ka nagko-commit ng bad fouls. Kasi, the year before this year, natalo kami sa CSB is because of bad fouls. We were Mhm. fouling three-point shooters, si Locson, Mhm. I remember in that. I which, remember. ang dami namin bad fouls nung year na yun. So, yun talaga yung, ano ng, the next year namin, is to build good habits talaga. Kahit pangit yung tawag ng referee, we control what we can control. Kung ayaw nila close out tayo sa harap, sa gilid tayo close out. Mhm. Ganun kami. Ganun tayo, yung San Beda. So Mm. yun yung naging Same. big adjustment talaga coming to etong year natin na to. So Oh, for me, you yun yung naging big adjustment. you said you were, building good habits inside and outside the court. So, what were the habits na binild nyo outside naman? I think little things eh. Coach Yuri kasi maano yan sa basura eh. Ah, After okay. practice, siya talaga, mag-iikot yan sa practice. Pupulutin niya yung mga plastic bottles, mga Gatorade. Tapos papakuha niya sa ballboy namin yung basura. Siya mismo maglalagay. Grabe. Mm. Disiplinado Ganun pala si, talaga ganun si, kayo. ganun si Coach Yuri. Ganun talaga siya. So, para Ganun syempre, yung, kahiyaan na lang si coach gumagawa nun. dun. Pero syempre, ibang teammates ko, dami, ikaw dami. Kunin mo pa din yung basura mo. Si Dami talaga tinitira mo pati sa segment mo sa GMA. Si Dami Best talaga. friend ko yan eh. Best friend ko yan eh. Uy, wag ka Easy nahuli Boss namin. Dams. So yun Nakita yung ka namin mga siya nag-ML nung before game 3. Nakita namin siya online na naglalaro ng ML. Dami kong pre-game, tabay. Sharp shooter. pre-game, pre-game niya Pre-game. yun. Kung si Parising kumakain ng ano, na one full Grocery. meal ng halftime. Si Dami naman, one full game ng Mobile Legends. Naglalaro Yung ng Slay. mobile, ano. Ako, baka di nakikinig kay coach yan pag halftime. Pag nag-uusap Hindi, kayo pag halftime. Pwede na. hindi Ay, pwede, di hindi pwede pwede yun. sa Di amin pwede yun. yun. Oo. Sa Pero, practice, okay. bawal cellphone sa amin. Ah, okay. Oo. But, yun nga. So, okay. Ano na tayo? Pre-season, building habits. Siyempre, naka-experience ka na bumalik ng States para mag-practice. How was that experience for you and for the team na makapag-training with the likes of Klay Thompson and yung trainer niyo, ang galing, Yeah, Jordan super. Lawler. Syempre, super blessed. Tapos sobrang grateful din kami kay Boss MVP na binigyan niya kami ng chance na makapag-training doon in which not most of the teams nakapag-training this year internationally. Mm-hmm. So for us doon sa LA talaga is mostly skills talaga eh. Skill-wise, tapos nakapag-tune up din kami sa mga big teams doon, mga college teams. So iba kasi yung laro doon tsaka yung laro dito eh. Doon talaga sobrang athletic, sobrang skilled ng mga players. Mm-hmm. So, Mm-hmm. syempre, tapos nakita namin si Klay Thompson, syempre, sobrang masaya yung mga players. Alam mo si Jake, Oo. na-inspire kay Klay. Oh, 'Di ba? Na-inspire si Oo. Jacob kay Klay Thompson. Oo. oh. Oo. Sobrang nag-iba talaga yung shooting ni Jacob. Grabe. Kaya nga eh. Hindi So, ganyan malaking yung bagay team din. niya. Before, hindi Laking bagay ganyan. talaga yung ano namin, yung training namin sa US. Tapos, big din doon is yung chemistry na build namin doon. Kasi Oo. lagi kami Okay. magkakasama sa rooms, sa Mm. mga Okay. malls, ganun. Ito yung masaya. In the past San Beda Red Lions teams, kada nag-US, laging may comedy na kwento. Ano yung pinaka nakakatawa na naalala mo sa trip na yun? Hindi ko alam kung nakwento na ni Yuken. Nakwento na ba ni Yuken sa inyo? Wala pa Wala, kinukwento wala, sa wala. amin si Joken. Wala Okay. pa. Kasi, nag-ano kami, Universal Studios kami. So, nung Okay. nag-Universal Studios kami, di okay na, pauwi na kami. Pagod lahat eh. Kaming mga matigas ulo, nag sumideline pa kami sa sa mga outlet shop sa gilid.
Okay. Punta kami, sunod yung iba. Pabalik kami, si Payo Singh tsaka si J.E. Lopez, yung rookie namin, J.A. nag-CR. Lopez. Oo. Eh may team dinner kami sa Chinatown ata. Basta medyo malayo siya sa ano sa Mm. Universal. So lahat kami sa van. Eh pagod lahat. Di na nakapag-head count. Eh walang coaches nun. Kasama namin si Tito Jerry lang. Biyahe kami oh. Pagdating namin sa gitna, si Paising pala naiwan. Oh, Diyos ko! Sa Universal naiwan. Ito yung malala. Oh. Naiwan sa Universal. Eh wala kaming internet or what. Bumalik kami. Baba kami ni Alex Visser. Galit na galit ako. Ba yan. Sumakay na si Pai. Sorry. Biyahe ulit kami. Biyahe kami. Pagdating namin malapit na sa restaurant, si J.E. pala naiwan din. Nandun pa sa Universal. Tapos, Oh. sa sobrang inis ko sa kanya, malayo kasi. Oo. Sabi ko sa kanya, ka-Viber ko siya eh. Bubuk kita ng Uber. Tapos, magstay ka dito sa spot na to. Kasi mahirap yung pin eh. Hindi ko alam. Oo. Kasi ang laki ng Universal eh. Oo. Nakalimang cans ko. Siguro $50 na ako sa Uber lang. Ako yung nag-abono kasi naka-card yun, di ba? Hindi niya Mm. mahanap yung ano, yung yung drop yung pick up location. Oo. So naiwan siya dun sa Universal like for almost 2 hours. Rinig ba ako? Hello, hello. Hello. Naiwan Oo. siya, Yeah. naiwan siya sa Universal ng 2 oras? Narinig niyo ako? Wait. Naririnig naman, Oo. naririnig naman. Ah. Naiwan siya sa Universal ng 2 oras. Tapos nag-Uber na lang siya papunta sa amin. Diyos ko! Okay. So, as team captain ka Tapos doon. pagdating doon, Wait lang. Oo, Oh. pagdating doon. team captain ako. Pagdating namin doon, tahimik lahat. Galit na galit kami sa kanya. Eh si Coach Yuri, syempre, sa amin magagalit mga seniors. Ba't niyo iniwan yung teammates niyo? Oo. Eh di meeting kami agad ng gabi. Galit si Boss Jude. Paano kayo magcha-champion yan? Di kayo isa. Iniwan yung mga teammates nyo, ganito, ganyan. Bad trip lahat. Gulat ako. Umalis si Coach Yuri, umalis si Boss Jude. Tumayo si Dami Kuntapay, oh. Oh. Sabi kay J.E., sorry, ay kikwento ko to, ah. Magmumura ako, okay lang ba? Go lang, Okay, go, go. go ahead. Sabi kay J.E., oh, ikaw, putang, ginalit mo, ayop ka. Tahimik lahat, oh. Si Oo. J.E., sabi ni J.E. Lopez sa akin, Kuya, gusto na umiyak. Sobrang funny talaga nung gabi yun. Tang, Grabe pa si Panic Davi yun, magalit. pero I'm sure galit na galit kayo nun. Grabe. Panic. Kasi syempre, sa aming seniors magagalit si Coach Yuri eh. Oo. Kawawa talaga kami nun. Grabe. Lagi, laging may comedy na nangyayari sa States. Sobra. Every Oo. year, laging may comedy. 100% meron talaga. Laging may comedy. Hindi ko makakalimutan yung mga Bolik stories eh. Hmm. Ay, ako. Naghubo sa parking lot, naghubo sa Six Flags. Ikaw Si naman, hindi Robert, naman ganun, Peter. hindi Si naman, hindi Robert. naman. Hindi, si Bolik ang hybrid nung batch na yun. Ibang klaseng tao si Bolik. Oo, iba talaga. Iba yun. Pero, so okay, ano na kayo. So, syempre yung mga ganun, bro, nakaka-build ng chemistry yun. So, balik kayo. Tanda ko yun, naglaro rin kayo after kapag kakabalik nyo lang, di ba? Malaysia. Kababalik, galing US. Naglaro ata kayo. Hindi. Tapos, Oops. Wait lang, pause muna natin. opo, I yan. think, Yan. sorry. Nawala ka, Okay na. ano. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Ano yun, Paolo? Sige. From the top of question mo, Pao. Yun. Basically, yun nga. So, yung nakapag-banding na kayo na pabalik na kayo ng States. 'Di ba may mga liga pa kayo after pagkadating nyo? Alam ko, before nung US namin ata, nag-Malaysia kami. Oo, Oo, Malaysia. Malaysia kayo. Tapos parang Malaysia, nag-Philippines pa kayo. Malaysia, tapos nag-US kami. Tapos alam ko nag-Davao kami. Yan. Nag-Davao kami. Davao or Cebu? Davao yata. I think Davao. Davao. Mm. Kadayawan. Oo, yung Kadayawan, oo. Yun. Naglaro kami doon. Sobrang pangat ang nilaro namin doon. Pero tinalo namin yung Ateneo. Yun ang importante Kalaban doon. namin,
kalaban namin JMC. Yung local college team ng Davao, tinalo nila kami. Mm. Wow. Tinalo nila Oh. kami. So, yung confidence ng team nung liga na yun, kasi sa sobrang medyo low energy kami kasi talo tayo sa no KMC. ano naman sa sa JMC pero kasi may import sila din. Talo kami tapos nung night na yun, ikikwento ko na okay lang yan, teammates. Go. Tapos na champion na kami. Wala na yun. Okay Bago na yung yun. Coach Yours, Oh. sana nanonood ka. Bago yung game ng JMC kasi, alam ko na pumarty yung mga ibang teammates ko. Naku. Pumarty Ah. sila. Ako sabi ko okay lang pumarty kayo. Basta bukas, manalo tayo. Mm. Oh. Talo. Si Coach Yuri, after nung game, bad trip. Di na kami kinausap. Alis agad. Sabi ko, walang alis na player. Stay lang kayo. Sabi ko, sino-sino yung gumimik kagabi, taas yung kamay. Mm. Kita mo, nagtataasan ng dahan-dahan na gano'n. Si Jacob, si Pai, si Jomel, sino pa ba? Sino pa ba yan? Si Emma nata. Basta Ako. nakakatawa. Tapos Oh. doon, kinausap ko sila na parang palapit na yung NC, ganito, ganyan. Ano ba bang goal na gusto natin? Nandito nga tayo para maglaro, to gain experience. Mm. So, build yung chemistry natin. After nun, di ako sure kung Ateneo next kalaban namin. Ateneo ata, or Mm. JMC ulit. Mhm. JMC ulit, nakalaban namin sila. Tinambakan namin sila ng 30 something points. Mhm. Mhm. Grabe. So, kumbaga, Bawi. yung, Bawi. yung lesson namin is nasa amin lang talagang gusto namin maglaro na maayos. So, Yun sobrang yung kuya naging ka talaga ng team, no? experience namin dyan. Actually, medyo. Tsaka Mm. madami kami, apat kami. Si Gallego din, dami. Mm. So, sobrang nagpapasalamat din ako dun sa mga yun. Kasi hindi lang ako kasi vocal ako eh. Mm. Sila yung medyo like on the side na tatawagin ka, ganyan. Pero ako Mm. yung vocal. Pero na-learn ko din kasi, alam mo kasi, iba-iba yung personality, character ng mga tao. So, hindi mo pwede lang biglang, uy, ganito. Dapat dahan-dahanin mo kung ano bang, anong effective way of talking sa kanya, ganun. Kaya feel ko naging iisa din talaga kami this year. Kasi makita mo, walang umiwalay. Nung pre-season, off-season, yun. Pero learning stage yun coming to sa NC. Kasi Mm. nung darating naman tayo, doon nung nagtatatalo kami, doon Mm. nakita yung pagiging team namin, yung pagiging resilient namin. Mm. Totoo. Kasi walang umiwalay sa amin eh. Oo. So, ayun. Coming into that, so speaking of yung season na yun, we're coming into this season na. So, what what was it like coming into this season? Ano yung expectations niyo sa sarili niyo? Like, what were you Ah, expecting? of course, as a team, we were talking na we're gonna get the championship talaga. Mhm. As in, yun talaga. Kasi, I think first round we were doing good eh. I Yeah. mean, okay kami. Yung pinapagawa nila coach sa amin, as long as we're making the right reads, following the system, following the game plan nila coach, okay kami dyan eh. Pag natalo, kasi lagi siya sabi ni coach, pag natalo tayo, na sinunod niyo yung game plan natin, defensive schemes natin, offensive schemes natin, nasa amin na yung coaches. Mm. Pero pag natalo tayo tapos di kayo sumunod, may problema tayo. So Yun. okay Oo. kami ng first round eh. As in, I think we're good kahit hindi ko alam anong standing namin end of first round. Dalawang talo. Mapua. Oo, Yun. Ano ayun nangyari Mapua. doon? Nagulat talaga kayo na malakas yung Mapua pala? Ah, oo. I think na-realize namin na after first round is they're very good one-on-one team. Very good Mm. sila, very skilled sila one-on-one. So, hindi kami masyado nag-lock in sa individual tendencies nila. Hindi kami masyado nag-focus sa one-on-one defense nila. Mm. Mhm. Kasi sobrang galing nila sa one-on-one eh. As in, Oo, kaya nila sobra. Sobra. mag-breakdown. O, so yun yung naging lesson namin kalaban mo po. Sino ba isa namin talo? Lyceum yata. Lyceum. Kasi Lyceum. yung Oo, Lyceum, tama. yung muntik Oo, magkagulo Lyceum. Ay, dahil munting mag-away si Dami tsaka Oo, si... Lyceum. Sino nga to? Yung favorite si natin. Sean. Oo, Sean si Umali. Mali. Oo. Oo. Actually, ako nagsabi sa kanya noon, free throw siya eh. Oo. Sabi, inaasar niya yung alumni natin. Oo. Parang sabi ko sa kanya, ba't ka pa nangaasar? Eh, panalo na kayo. Ba't Mm. mo pa Oo. kailangan ganyanin yung fans namin? Oo. Eh, si Dami, medyo veterano din.
Oo. Minura siya ni Dami eh. So bumawi Oo. siya, narinig ng referee, siya yung na technical. E di Oo. siya yung na thrown out, siya yung na ano, Yung pala siya yung yung na, pinak... si Umali yung nahuli. Oh. Nagmurahan sila ni Dami eh. Oo, nakita ko yun, naalala ko yun. Hmm. Actually, sa totoo lang, nagulat din ako kasi hindi naman ganun si Sean na Oo mapang-aasar nga. ng Actually crowd. mabait si Sean talaga. Kahit sa Mabait si akin. Sean. Mabait si Oo. Sean. Nagulat din ako na ganun yung ginawa niya. Pero sobrang bad lang din na kasi pagsisimulan ng gulo yun eh. Yep, totoo. Mang-asar ka ng crowd. Tsaka Lalo na sa patapos NCAA. patapos na yung game eh. Oo, tapos Hmm. na. Nanalo na kayo eh. Talo. So, Ayun nga eh. nanalo na yung Lyceum, ba't ka pa mga-asar? Tapos na eh. Yeah. Sige. Anyway, so, First round pa rin tayo. mm, Kamusta naman yung sa Letran? Ito yung pinaka highlight nung ano eh, nung first round eh, nung nangyari Mm. sa'yo. Okay, before that, ano ang mindset mo? Especially ikaw, naging captain ka. What's the mindset going up against a team like Letran na kahit malakas, mahina, rival school natin, alam mo marami manunood, alam mo madugo talaga yung laban as in literal. Ano muna mindset mo pagkalaban ng Letran? Lagi kong sinasabi sa practices namin na actually, especially pag letran kalaban namin, coming sa D-League, sa mm, NC, matalo na lahat, wag lang sa letran. Yan talaga yung ano namin. Kahit si Coach Yuri, ano niya na yan eh, nakuha niya na yan eh. Lagi Hmm. niya kami nire-remind na matalo na lahat, sasabihin namin, wag lang sa letran. Oo. yun. So parang iba yung atmosphere talaga. Kahit nung previous season before nito, Hmm. pag letran, kasi nung year before that, hindi kami natalo sa letran as far as I remember. Yeah. Mhm, mhm, Hindi kami natalo sa kanila eh. So iba talaga pag letran. So siguro mindset wise coming sa kanila, iba eh. Gutom, buhos ng konting galit, saka mhm, focus sa game talaga. Tsaka ina-expect na namin yung, of course, yung physicality, medyo medyo dirty type ng paglalaro. Pero Hmm. mhm. syempre, yun yung way of basketball din nila. Pero na-appreciate din namin sila kasi sobrang sobrang ano sila eh. Gusto talaga nila manalo. Hmm. Oo. Yep, parang Eh, dikit pa yung laban nun eh, no? Nung Oh, first round. muntik kayo dun. yap, tik talaga. Actually, nung, So, nung, nung go tumama nga ahead. sa akin, nung Mm, tumama, kasi first quarter pa lang yun eh. Hmm. Assign kasi ako babantay kay Rayson. mm, So, lahat nung ball screen ni Rayson, ibabattle ko talaga. I can't hit screen, so kailangan ko bumatel. So, oo. nagulat ako dun sa second screen, nakataas yung kamay niya. Actually, hindi ako nakatingin sa kanya, dun sa siko niya. Nung pag-battle ko, na-feel ko talaga, tumama talaga. Mahapde, sabi ko, dugo talaga to. Nung tumutulo na sa face ko, nakita ko sa floor eh, tumutulo Mm, na. Akala ko hindi ganun kalala. So ang ginawa ko, kung makita niyo sa video, ginanon ko pa yung court. Hmm. mm. Parang nilinis ko yung dugo ko. Oo, Tapos oo, tumayo ako kita ulit. ko. Kinukuha ko yung bola. Kasi Mm, gusto ko pang maglaro. Pero mm. nung naglalakad ako, nalalasaan ko na yung ano, Dugo. Go, sobrang oo. dami na. So nung doon ko na-realize, tsaka doon din pumasok yung galit ko. Kasi akala ko si Avillionar eh. Hmm. Hmm. Kaya, kaya bumalik ako. Kasi sabi ko, ba't nyo kailangan gawin yan? Ganun. Mm, Kaya hinila na ako ni Coach Yuri tsaka ni JV. Kasi first quarter pa lang yun eh. Oo, aga pa eh. Sobrang, so worried na ako. Nung naglalakad ako sa bench, worried na ako. Sabi ko sa PT namin, kay PT Alex tsaka kay Tito Jerry, wag na sa dugout para makalaro pa ako. mm, Sabi niya sa akin, hindi kaya pare, sobrang lalim. mm, So pumunta kami sa dugout. Ang ginawa, sabi ko, kaya ba i-butterfly? mm, Sinubukan nila i-butterfly, hindi talaga kaya. mm, Hindi talaga kaya. So, sabi ko, ano pwede natin gawin basta makalaro lang ako. Sabi, tas nandun yung mga medic. Papasalamat din ako sa medic ng NC na nandun. Sir, gawa natin ng paraan. So, ginawa nila, binutterfly nila ang sobrang sikip habang tumutulo pa. Pero binandage lang nila mm, ng mm, sobrang sikip. Kasi bawal na may malabas na dugo eh Hmm. mm, mm, sa mm, live camera. So, unang labas ko, tumulo ulit. So, tinanggal nila. Tapos, dinoble pa nila yung tape sa... Actually, meron pang Hmm. sa mm, noo ko. So Hmm. pagpasok ko, nung nakita ko ni Coach Churi, tinawag niya ako agad, pasok ka.
Isipin mo first possession, box out, first possession kakapasok ko lang duguan ako. Oo. Siniko agad ako sa ulo. Unsportsmanlike ulit. Ah, oo, oo, naalala ko yun. Oo. Si ano yun, Ariar ata yun? si Batilier. Atelier. Well, not surprised. Oo. Si Batelier. Grabe, sabi ko ibang klase. Pero dahil nga dun sa game na yun, coming to the third and fourth quarter, kasi hindi na ako nilabas ni Coach Yurs ata nun eh. Mm. Sabi ko, papanalunin talaga namin to. So ginawa ko, stabilize ko talaga yung teammates ko. Execute ng maayos, being a leader, make good passes, make good decisions. Hanggang buti nanalo tayo nun. Kasi dikit yung laban nun eh. Sobra. Like, Dikit. talagang, ano yun, it came to the wire. Hindi lang nasalo ni Havillonar yung inbound. Yeah. Ay, oo, Oo. naalala ko. 'Di ba? Hindi lang niya Naalala ko. nasalo eh. Tawan-tawa nga ako dun eh. Tapos Sabi, na ano pa yung kamay niya. ano niya kamay niya, tapos pala mo, tumuro pa siya dun. Ang kapal yung mukha mo. Pero, yun, I think yung Letran game na yun it was an emotional game. More more so not just because Letran San Beda yun. It was because and yun nga nagtatatalo sila. It was also because parang anytime we want lalo na nung time na yun kasi feeling natin parang frustrated tayo kasi puro Letran na nasa taas eh. So we Yes. wanted to put them down a notch. Mm. So, sobrang importante nung game na yun. Kasi feeling ko bro, parang after that game, nawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Nawala na. Yeah. Kasi nagtuloy-tuloy. Oo. Bro, ang natalo na lang nila nun, no disrespect to Arellano, pero ayun, Arellano. Tinalo din tayo ng Arellano eh. So, Nakatanarila ano eh. Kaya rin tayo Actually, Arellano. nung Pero, game na yun, hindi ko talaga makalimutan. oh, Nung dumudugo yung ano ko, tumingin ako sa ano nila Tran. May oo, mga alumni sila doon. Parang oo, dumuduro sa akin, parang tumatawa pa. oo. Sabi Bro, ko, iba yan. grabe. Oo, gumaganon sila as in dumuduro talaga sila pag nangangasar. pero Kaya sabi ko, props din naman. di talaga pwede di ako bumalik dito. Yun nga eh, Hindi props talaga. ka bumalik ka pa. Yung Oo. ah kaya na mas lalo ka din nakilala. Tsaka yun yung gusto sa'yo ng mga alumni, ng mga fans na kahit duguan ka na, kahit masakit na, you still go back Fighter. to Force Siguro, Benda. Yeah. Oo. siguro ano din, na-realize ko lang din na nung ano kasi, nung off-season pa, first year ni Coach Uri, lagi niya sinasabi sa akin, nung pag bumabagsak kasi, syempre bumabagsak tayo. Nung bumagsak ako, one time sa practice, medyo matagal ako nakahiga eh. Parang masakit kasi, tinawag niya ako, sabi niya sa akin, pag bumagsak ka, bumangon ka kagad kasi nakakita ka ng mga teammates mo. Pag Mm, nag-ano ka pa, parang ay may masakit. Kasi ikaw yung leader dyan eh. Nakita ka mm, nila parang nadadown yung energy mo or may masakit sa'yo, gumaganyan ka agad. Pag bumagsak ka, tumayo ka kagad. So every oo. time talaga parang naging ano sa akin na kahit anong mangyari, bangon talaga ako. Parang naging ano sa akin nung lagi sinasabi ni Coach Yuri, kahit sa practice. Kasi kung hindi nyo alam, bago yung season, I had a broken nose, bali yung ilong ko. Okay. Paano naman yan? Tune up namin kalaban NU. Hmm. Oh, Kasi okay, okay. basag talaga yung ilong ko. Mm-mm. Tapos, naglalaro ako sa PBA on tour noon, nakamask ako. Hmm. Oo, Nakamask. naalala ko to. Oo. Oo, Yung pala yun yun. yun. Fractured yung nose ko. So, parang, nung simula nun, parang sa akin, hindi naman basta kaya ko, laban lang ako. Yun yung mindset ko. Grabe na As talaga long as lagi kaya ka pa. nung sinasaktan, no? Oo. Actually, hindi naman sadya. Pero, siguro, parang paano lang din ako maglaro. Kasi ako, basta depensa talaga eh. Oo, Ipagpalitan oo, ka hindi, ng to mga, be fair, oo. Oo. Pero hindi hindi. pero yung Latan talaga, sorry, talaga sinadya yun. Hinabol ko eh. Hinabol yung Oo. Siko sa replay eh. Yeah. Pero, anyway, so, okay. You guys had a great first round. I know, nasabi din ni Yuken, ang ganda ng confidence niyo coming into the second round. Para nabanggit din niya na you felt na kaya nating matapos to one game at a time na mas-sweep natin. Pero, what happened coming into that Arellano game? And then, Basta, yeah, let's talk about the second round now. I think
ako personally, coming to the Arellano game, last game of the first round kasi, kalaban namin Perpetual. Mhm. Nagkaano ako eh. Head, ano ba yun? Basta Mali yata bumagsak yung yung baksak ulo. ko. Oo, parang Oo, ito, Oo, ito, oo, So, di ko alam kung yun ba yun or basta I think I missed one game nung first round. Ay, Hmm. oo. Perpetual tapos Ayak. Yung Ayak di na ako naglaro. Hmm. mhm, mhm, Tapos mhm. coming back Arellano, first game ko siya ulit. Hmm. Wala pa si Yuki. So, oh, wala si Yuki ata nun. Wala Yeah, ba si... yeah. Oh, Yeah. hamstring. 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 Oh, wala si Yuki noon. Oo, tama. So, coming dun sa Arellano game, as far as I can remember, feel ko ano kami. High, high, high confidence kami coming to the game. Energy namin is up. Pero once nag-start yung game, naging relaxed kami. May tendency kasi kami ganun. Yung Red Lions namin Hmm. Oo, na pag oo. mahina yung kalaban, magre-relax kami. Tapos Mhm, pag pukpukan na, saka kami pupukpuk. Hmm. mhm, Yung breaks of the game napunta sa Arellano eh. Hmm. Nakashoot si mhm. Talampas ng 3 points, naka-offensive rebound sila. Tapos nakapag-turnover tayo. Kasi nag-turnover ako noon, nag-turnover ako once eh. Crucial din yung turnover ko noon eh. Hmm. Crucial Teammate yung mo ba si turnover. Jade? Teammate mo ba si Jade Naabutan ko dati? siya nung high school. Oo, oo. Oo. So So, yun. okay, go ahead. Tapos yun, natalo tayo. Yun yung nangyari. Oo, ang mainit yan eh. Mainit yung Arellano na game eh. So, after that game, okay, Basti naman. So, ano ba, like, in-address nyo ba yung issue na yun na, nagre-relax tayo kasi Arellano ang nangyari? Coming into that Ah, Baste game, ano ako nangyari? honestly, kasi ano ba yung talo? Arellano, Baste, Arellano, Baste, Perpetual, Perpetual, Papua. 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 Nung simula nung Baste, Perpetual, tama ba? Mm-mm, mm-mm, Hmm. Tapos mm-mm, Mapua. Yes, mm-mm. yes. Hindi ako ginamit ni Coach Uri nun eh, masyado. Hmm. Oo, Ah, tanda ko to. ano lang, 2 minutes, 4 minutes, 7 minutes. Okay lang, parang hindi ko siya tinanong kung what or ano ba. Coach, ba't di mo ginagamit? Kasi talo kami the next game against Perpetual. Siyempre, kung ako senior, parang, Mm-mm, Coach, ba't mo hindi ginamit? Ganito, ganyan. So sabi ko, sige, discard ni Coach yan. Tapos next mm-mm, game, hindi niya na naman ako ginamit. Next game, parang limited minutes lang. Okay lang, ganun. mm-mm, Parang, siguro discard talaga ni Coach yun. Kasi, siguro may gusto rin si Coach gawin in terms of rotation or lineup Hmm. namin. yeah. So, actually, yung mindset ko noon medyo magulo kasi, siyempre, last playing year ko. Tapos baka, hanggang matapos yung second round, di ako gagamitin ni Coach Yuri. Hmm. So, parang Oo. nag-overthink ako, ganito, ganyan. So, kaya medyo, yung team namin nun, medyo ganun kasi ako medyo syempre, yung personal ko din na Hmm. Oo. si Ladami din. So, parang, I think yung talo namin na apat ba? Oo, apat. Apat yun, Yun apat talaga yun. yung, yun talaga yung, yun talaga yung siguro yun yung, ano ba? Yung, yung breakthrough na kailangan namin coming to the finals. Feel Hmm. ko Kasi Mhm, ako, with all honesty, yung time na yun na medyo bigla akong di ginagamit ni Coach Yuri. Parang syempre, kinikip ko sa sarili ko na ba't di niya ako ginagamit, ganito, ganyan. Oh, normal yun, Parang, normal yun. sabi ko, ba't ganito, ganyan. So parang naiinis ako, medyo kay Coach Yurs. Pero sabi ko, after nung Mapua game, kasi nakita ko paano lumaban yung teammates ko nung Mapua game eh. Hmm. Sabi ko, hindi Mhm, pwede. Hindi ako pwede. Ako yung sa teammates ko. Kasi ako yung captain ball, ako yung leader, sa akin sila susunod. Kinausap ako ng dad ko na parang maging professional ka. Pumunta ka ng practice, maaga ka, shooting ka, pakita mo kay coach kung gaano ka-importante sa team. mhm. Tapos coming that, nung next game, lahat ng apat na laro ata na yung do or die na. Hmm. Oo, CSB, oo. Lyceum, JRU, Letran. Veteran. The Mm, finals na yun. Nagulat, nagulat ako, minessage ako ni Coach Yuri. Kasi never ko siya inask eh. Hmm. Coach, mm. bakit mo ba ako hindi ginagamit or what? Sabi niya lang sa akin, Pete, next 4 games magsa-start ka ulit. Kasi in off the bench na ako eh. Hmm. Oo, oo. Kasi the whole season starter ako, tapos bigla niyang in off the bench. Pero wala, yun okay lang. Parang, syempre, nagulat lang din ako. Tapos, nung binaba niya ako sa off the bench, next game namin, CSB na yun. Apat na do or die. Sabi namin, take it one game at a time lang. No pressure, one game at a time.
Bigla niya akong tinext, Pete, magsa-start ka the next 4 games. Hmm. Sabi Mm. ko, okay po, coach. Ganun lang, okay po, coach. Pero coming sa practices, sobrang motivated ako. Yung gutom ko nung high school ako na yung challenge sa akin, pinapakitaan ko talaga siya. So eventually, kalaban natin CSB, maganda yung nilaro ko. Hanggang yung 4 na laro, maganda lahat nilaro ko. Hmm. Crucial pa Oo. yung mga baskets ko nun. Totoo. Naalala ko to. And Yun yung naging medyo for me, personally, hindi ko masyado na kwento yung team-wise. Sorry. no, it's fine. Siyempre, it's your yung experience mo is very important. Yun din naman gusto marinig ng tao. Mhm. Um, yun napansin ko rin sa game mo nun, yung stability on the point guard position. Napakita mo dun eh. Yes, totoo. Parang, oo, parang, syempre, I'm not hitting the point guards during that time. Pero syempre, let's be honest, bata pa. And it's a new experience to them. So syempre, they're going to um, feel out how it is. And I think parang siguro, eto, bilang Miron, bilang isang tao na nanonood lang, para nakita siguro ni coach na I need somebody to stabilize the point guard position during this crucial time. Yeah. So, yun, bumalik siya. Kasi, bro, ano eh, let's be honest, ito, alam naman ng lahat. Ang problema natin nun, turnover eh. Yeah. Oo. Sobrang Actually, dami. Oo. sorry kinausap din ako ni Coach Boyet kasi kaya sobrang thankful ko din nun. Kinausap ko ni Coach Boyet, Coach Alex, Mm-mm. Angeles, mga assistant coaches namin. Coach Norman, kinausap nila ako na bago yung CSB game. Kasi sa practice kasi, parang nakita din nila na pinapakita ko talaga yung best ko. Tapos parang Mm-mm. ano lang, sabi niya sa akin bago yung CSB game, sabi ni Coach Boyet, ah, maging leader ka lang sa mga teammates mo kasi lahat yan nagtitiwala sa'yo. Sabi ni Coach Boyet sa akin, kailangan Oo. ka ng team. Lalo na etong time na to, ito yung magbe-break or make sa season natin. Tinawag ako ni Coach Boyet eh. Nagpa-practice kami sa outside San Beda nun eh. Hmm. Parang na-realize ko na parang yun talaga yung calling ko this year. Kasi siguro challenge yun ni Lord sa akin na kasi ako di ko din alam whatever reason ni Coach Yuri nun. Pero yun yung parang wake up call na set aside ko yung ego ko lahat just for the team talaga. Mhm. Kaya nung coming to the CSB game, pati sila Jacob kinakausap ako na tara te, kaya natin to. Papanalunin natin to. Kaya nun simula nanalo kami CSB. Pang. Iba na yung kumpiyansa ng lahat talaga. Tapos Sobra. lalo naging, kasi ako medyo nag-layaway ako. Hmm. Tapos alam mo yung mafe-feel mo, hinihila ka nila na tara Mm. sama-sama tayo dito. Mm. Iba yung brotherhood na nabuo talaga ng pagkatalo na yun, no? Oo, Especially grabe. nung Mapua game, I think yun. Yung Yep. Mapua game. Okay, so now we're going into the final four. So, syempre mataas ang kumpiyansa ng lahat, ng buong team. You just swept all your do or die games and entering into another do or die situation na twice to beat ang Lyceum, 'di ba? Yes. And Lyceum is led by a very very good player in Enoch Valdez. Yep. So, what was the mindset coming into that na you're coming in as the third seed, you're coming in again with the odds against you, against, for me, one of the best players in the NCAA, si Enoch. What was the mindset like? Mindset coming to the semis talaga is lagi ko sinasabi sa kanila kasi ako ako eh. Whatever it takes. Vocal. Whatever it takes. Oo. Kung kailangan natin kailangan natin bumagsak diyan, kailangan natin dumepensa ng palitan ng muka para ma-stop lang yung LPU, kailangan natin gawin yun. Kung kailangan natin bumax out, kailangan natin fumaul para lang maka-box out. Kailangan Hmm. natin bumax out. Kasi yung LPU kasi is good rebounding team din eh. Oh, Hmm. totoo, Magaling totoo. din sila rebound because of Enoch, sila Barba, sila Sean Umali. Mhm, mhm. Pero for me, I think coming to that semis game and coming to the championship, I think hindi nakikita ng mga tao sa labas yun. Pero big factor talaga is yung coaching side.
Yung Oo, super. game plan namin against Lyceum. Kasi with all the defensive schemes na binibigay nila sa amin, box in 1 kay Jacob, triangle 2 kay Jacob and Yuki, pe-press sila, tatao sila. Sa practices, pinractice namin lahat. Kumbaga hindi na kayo nagulat. Hindi na kami nagulat. Oo. Alam na nila Coach Yuri, lahat ng coaches kung ano yung gusto ibigay ng Lyceum sa amin. So pagdating sa Grabe. game, Oo. kaya pumutok si Nigel, pumutok si Mm. Eman, pumutok sila AJ. Kasi sa practice ready sila eh. Ganda ng mga practices nila, ready sila. Grabe So naman kasi yung coaching yun staff. yung hindi nakita ng Tao. Lahat. ibang tao. Yeah. Oo. Pero yung coaches namin, 1 or 2 hours before practices, nandun na yan sa 12Y, classroom 12Y. Kita mo pagpasok namin puno na yung board. Game plan against this team. Write down. Lahat ng play nila meron. First 5 papasok itong minuto. Second 5 ito papasok itong minuto. Itong minuto, ito yung defense nila. Grabe Tapos talagang detalyadong detail lahat. talaga. Detail talaga. Enoch Valdez, Barba, Guadanya, follow lahat. Send right, send left. Oo. Yan yung nagpanalo sa atin. Hindi yung, of course, mag-take credit yung players. Pero, for me, kasi before the season, nung in-interview ako sa, sa press ko ng NC, sabi Mm. ko talaga, kasi based on experience, preparation is key talaga eh. Mm. Kung Oo. ano yung Oo. preparation mo coming sa kalaban mo, Oo. mananalo ka talaga. Kaya, nung semis, alam ko talaga na, alam ng teammates ko from first to third group kung anong gagawin. Wow. So sobrang vindication pa. Like bro, like sobrang vindication not just for you, pero syempre no natatalo kayo kasi bro, ang marami nagki-criticize sa coaching staff. Si Coach Yuri, may mga fire Coach Yuri, O parang Mga no? wala alam sa basketball yun. Ano yun? Bro, yun nga. Like, alam mo, pinag-usapan namin yun sa podcast dito. I don't understand ba't gusto niyo ma-fire si Coach Yuri. Like, bukas ang siya. Like, why? Wait Oo. lang, may sasabihin ako. Oh, Baka go, may go, go. manonood na alam na. Matagal na ako sa San Beda. Oh, Ilang years na. Pag oo. natatalo lang ng isa, grabe na kayo mag-bash. Tanggal agad, ganito ngayon. Nag-champion na kami ngayon. Ano bang gusto nyo? Nakakainis eh. Kasi, kasi ganun eh. Ganun, kumbaga ano na eh. Parang hindi ko alam ah. Sorry. Pero, lagi na lang ganyan. Hindi nakakatulong sa team eh. Mm. Especially sa mga players na medyo bata-bata pa, mga rookies. Oo, oo, Na, oo. sila mismo nababasa nila, nakikita nila. Parang, syempre, imbes na i-uplift natin sila, lalo silang nadadown. Isipin Mm. mo, mismong kapatid mo Bedista, dinadown yung team. Walang tiwala. 'Di Mm. ba? Kaya parang, hindi maganda eh. Kasi parang naging ano na yan eh. Tradition na din natin eh. Tradition natin sumuporta sa San Beda, pero tradition din ng iba na mag-bash pag Oo. natatalo. Mataas Wala namang, expectation. wala namang Oo. team sa buong mundo na nag-champion, lahat pinanalo eh. Mhm, mhm. Understandable yung critic na dapat ito gawin, ganito, ganyan. Pero yung sabihin mo, tanggalin ng coach, di kasi marunong ganito, ganito, ganyan. Mali yun. Yeah. Oo. Siguro dapat yung respect nandun pa din. Ako bilang captain ball lang, kasi di ako nagsalita buong season eh. Yun na Mm. yung gusto ko. Parang magtiwala, yung respect nandyan. Kasi kami naman, we play for the school eh. We play for the alumni na nanonood. Tama, Yan tama. yung inspiration namin eh. Pero if ever ganun yung marinig namin, hindi talaga nakakatulong yun. For sure, 100%. Di bro, saka, hindi, pinag-uusapan namin ni Danny to eh. Okay lang sana yung maging critical eh, pero sana, yun nasa tama kasi hindi, Yeah. yung Yun lang. arguments nila, yung Yun arguments lang nila, naman eh. yun lang Yun eh. lang eh. Parang okay lang mag-criticize ka pero alam mo naman social media. Oo, Yung nasa tamang lugar ka lang. Like, oo. sabihin mo lang, dapat siguro ito pwede gawin. Ito ganito, ganyan. Pero sasabihin mo na, tanggalin Tanggalin ng si coach. ganito. Kahit gusto mo tanggalin Oo. ng coach. Hindi mo naman kaibigan si Boss MVP para tanggalin ng coach eh. Di ba? Parang, alam mo, laki ng ambag sana eh. Di Pero, ba? ang sa akin, yun nga, tama. And I can hear from your frustration, it was frustrating for you. To hear that about the coaches. And
So syempre nung napanalo kayo sa sobrang vindication siguro nun na at ang dami niyo sinasabi biglang, "Uy, Ghost and Beta fight tayo," bigla. Actually, actually, yung mga teammates ko, hindi sila magsasabi dito sa podcast. Hindi nila Oo, sasabihin yan, kilala ko sila. Pero ako oo, sasabihin ko, graduate oo, na ako eh. oo, Nag-champion na din ako. Sasabihin ko kasi top na natin nung ganun. Kasi oo, bro. simula high school ako, dami ako naging coaches, natalo, nanalo. Laging ganun. You don't expect one team na manalo agad-agad. Mm. Tinan mo what's the best, ano yung lesson ng year namin ngayon? Yung talo namin, yun yung nagpa-champion sa amin. Totoo, totoo, Tama. totoo. Di ba? Sobra, Kung sobra. nanalo kami dun sa mga teams na, di ba sinabi nila, natalo kami. Kung nanalo kami dun, tingin mo magcha-champion kami ngayon? Baka nga hindi pa eh. Oo, totoo. Totoo. Gets? So yung moral Oo. of the story, di ba? Suporta lang, Brad. Tiwala lang. Amen! Amen! Sa dulo, magbo-bonfire din. Oo. Pero, Mm. okay, so, yung moment na yun, okay, we're already gone into that, yun nga, yung support, yung problems natin sa support and all that. Um, Coming into that finals, what was your feeling coming into against Mapua? A team that you've never beaten, pero at the same time, yun nga, sabi rin kasi ni Yuki yan eh, hindi, kaya namin yun eh. So, what was your feeling towards that then? Coming into that. For us talaga, yung momentum kasi is big for us eh. Tas ito pa partly talaga, gusto ko lang din sabihin to. After we won nung LPU game, you can see the community talaga. Mm. Pupunta sa Mm, practices namin, mm, alumni, nagbibigay ng t-shirt, mm, nagpapakain, mm, after nagpapapicture, nagbibigay ng words of wisdom, like mm. support, moral support. Kaya feel ko din kasi ilang years din tayo hindi nag-champion. Na-feel ko yun ulit eh. Yung high school Oo. ko, yung college. Iba talaga, para sabi ko, iba na to. Feel ko, kayang-kaya natin to. Kaya pagdating sa practices, mafe-feel mo yung teammates ko na yung energy namin is super high, extra focus sa details. Kasi coming to the Mapua game, ano yan eh, A game to A game eh. Mm. Oo. Kumbaga, Oo. kailangan best game plan lalaban yan. Kami na lang magde-decide sa loob ng court kung anong tama at saka mali gawin namin. Mm. Tama, tama, tama. So, yung focus namin sa practices talaga, actually si Jacob nga nun, sa practices pinapagpahinga namin eh. Pero nanonood siya. Kasi ayaw din Mm, namin siya mapagod talaga. So, naka-focus talaga kami in terms of sa game plan, defensively, Mm. tapos mm. offensively. Tapos, thankful din kami, syempre, sa mga coaches namin kasi lagi nila kami nire-remind sa tendencies eh. Dapat kay Oo. Clint ganito, dapat ganito. Oo. Mga Oo. ganyan. Ayun. Sige. Before we go into the finals, let's take a short break and we'll be back in a bit. See you guys. Ayan. Welcome to the podcast. Ito na. Finals na. Let's make this quick kasi wala nang oras si Paulo. Si Peter, chill pa eh. Oo nga. Oo. Kaya na talaga, ano ko eh. Marami tayong ginagawa dito sa probinsya ko. Okay, go, Anyway, Pao. yung, okay, finals, pasok tayo. Mapua. Yun nga, yung mindset natin yun, medyo, yung community was really feeling, uy, pucha, pwede. So, kayo, yun nga, going back, kayo, ano yung mindset nyo na, um, going into Mapua? Ano yung nararamdaman mo nun? Ay, tatanong ko ba to? Parang natanong ko. Ah, O, di, sige. Doon ako, na tayo. Natalo kayo ng Mapua nung first Yung first first game. game, oo. The first game, ano yung mindset nyo? Like, okay, tala na first game. Ano na yung pumatakbo sa isip nyo? kasi after nung first game, nag-viewing kami. Mm. Pinanood Mm, namin yung mga mali namin. Pinanood namin yung mga tama namin ginawa. So, niremind ko nga kami ng coaches na, Brad, kayang-kaya eh. Yun yung sabi sa amin. Mm. Kayang-kaya kung ma-address lang natin to. Ma-address lang natin to. Kasi, number one thing, kalaban yung mapukuha is yung defense talaga eh. Mm. Being able to contain them one-on-one. Being able to like help your teammates pag may kailangan. Kasi
coming to the game, mentally, syempre focus kami. Pero yung hindi alam ng mga tao, nasa loob ng court kami, yung mental focus namin. Example ako, abantayan ko si Clint. Saan ko ba siya dadalhin? Mm. Mm-mm. Saan ba yung weakness niya? Yun doon pumapasok pag finals eh. Mm. Mm-mm. Yan na yung ano namin eh. Tapos yung teammate ko sa likod, alam ko na pag naiwan ako, alam niya yung gagawin niya. Oo, Yung isang oo. teammate ko din doon sa isa, alam din niya yung gagawin niya. Sige, So, sige. yun yung mental focus na pumapasok sa amin coming doon sa game 2. Kasi nung game 1, I think kinain pa din nila kami ng ano eh, sa defense eh. Sa offense nila eh. Medyo They made, to be fair, medyo mm, nagmamaan kayo dun eh. oo, nagmamaan sila, pumoste sila. So, big thing talaga yung adjustment ng staff namin. Lahat ng coaching staff coming to game 2. Each and every time na naskoran kami dito, inaayos namin kung ano pwedeng gawin. Yun yung naging maganda talaga. So, Mhm. lahat ng butas, tinatakpan nila coach para magawa namin ng paraan. Ang galing. Okay. So, okay. So, game 2. Napag-usapan namin to ni Yuki yan eh. Like, sa kanya, sabi niya, nung nanalo daw kayo ng game 2, same feeling daw yung first game with Lyceum na sabi niya, yung nakita niya yung kabila, sabi niya, ay, amin at parang, ay, na-break na sila mentally, na-break na yung kabila mentally. Like, what was your reaction after game 2 and then coming into game 3? Ako, I think I would agree with you, Ken. Kasi, nung game 2 kasi, when I was playing well, nakita ko sila eh. Nakita ko yung kalaban namin. Mm-mm. Kasi, sa atin kasi sa San Beda, tinitingnan natin yan eh. Body language, Mm. Totoo, facial totoo. expressions, Mm-mm. uh, energy sa loob ng court. Lahat yan nakita eh. Hindi nyo alam yan, no? Mm. Tinitingnan yan Oo, eh. oo, So, nung nakita ko sila, kasi ako kabantayan ko si Clint eh. Start of, ay sorry sabihin ko lang. Game 1 kasi minama nila tayo, naalala ko. Mm. oo, minama nga, oo, Nasaktan nila tayo. Game 2, tinart ko yung first 5. Tinart natin si AJ, oo, Mm. Royo. Sabi oo, ko sa kanila, huwag tayo manakit, pero tayo naman magsimula ngayon. Kaya oo, pansin mo, kung panoorin niyo yung game 2, first quarter, medyo mataas yung falls natin ng first quarter. Mm. Kasi totoo. nakita mo si Yuken bumabawi. Oo, Si oo, Jacob oo, bumabawi. oo, oo. Si, Yun si, ba yung ano? si Clifford nananakit. Yun ba yung game na Kasi, ano, yung final si Jacob ng malala? hindi, game 1 yun. Game Mm. 1 yun, no? O game 1 yun. At ata. Hindi lang ako sure. I'm Oo, not sure, sorry. Basta yun. First quarter sabi ko tayo magdidictate ng larong to. oo. Kaya nung nakita ko sila, sabi ko mukhang effective yung way of ano namin. Kasi I can feel sila kasi the whole season they were winning eh. Mm. Pero hindi sila sanay na kami naman yung ano parang kami yung magdidikta sa inyo ngayon. Oh. Tama. Kasi lahat ng schemes na gusto nila sa offense, nagagawa namin ng paraan eh. Plus, konting minamind games din namin sila. Making good reads din sa offense namin. So parang Ah, na-shock sila eh. So after nung game, makita mo sa kanila na parang, shit, paano natin ma-solve to ng game 3? Mm. oo, oo. O may feeling na ng ganun eh. Parang, kasi sa game, sa loob ng court, titingnan mo sila sa mata eh. Lalo na si Payo Singh, kung makita mo yun, nakaganon lang yun, no? Oo, Pero nagbabasa ng ano yun, ng kalaban yun, alam niya. Grabe. oo. Hindi, pansin Kaya, ko na yun rin. yung feel. Pansin ko rin yun nung game na yun. Parang si, I think, ang aga pa lang, kumakapit na sila sa shorts nila. Yung pa lang. Sabi ko, uy, Yes. ang aga pa para kumapit sa shorts. May, ano yun eh, sign yun eh. Pagod siya or parang nahihirapan siya. Anyway, so game 3. Ito pare, tong game 3 na to, bago tayo pumunta sa game proper, sobrang hirap makahanap ng ticket. Nakikita nyo yung nakikita nyo yung pila sa labas ng athletics office. Lahat nagkakagulo. How was it to see the community na ganun? How was it for you? Super, super surreal talaga. Kasi kwento ko lang din. Ako kasi always go to practice early eh. We practice Oo. at 8. Siguro mga 6 nandun na ako. Practice at Oo. 7. 4:30 nandun na ako. I think dumating ako nun, practice namin 8. Dumating ako nun mga 5:40. Mm. Oo. Papasok ako ng Mendiola. Kita ko nga ba ng pila?
Oo. Kasi magshishooting ako umaga. Sabi ko, grabe. So, dun pa lang, alam mo yun, ako mismo, yung Oo. energy ko, nahawa ko sa teammates ko na, uy, nakita niyo yung pila sa labas, grabe yung suporta ng community sa atin, no? So, etong teammate ko, sasabihin niya sa isang teammate ko, grabe yung mga alumni natin sa labas, mga students, nakapila. Kahit Oo. nakasarado pa yung athletics office, nakapila na sa labas. Oo. So, yun yung impact na nabibigay sa amin. So, for me, malaking bagay talaga yun. Nung nakita namin na after lahat na nangyari sa amin through all the ups and downs, yung totoong alumni, Bedon community na nag-stick sa amin. Tapos Oo. ngayon na nasa big stage na tayo, nandiyan pa rin sila. Oo. Iba, iba talaga. Big Oo. factor yun kaya nanalo tayo ngayon. Kaya sobrang thank you talaga sa lahat ng Bedon community, students, professors, alumni, janitor, security guard, ano pa ba, BMS, mga kuya, lahat kayo. Tapos pagdating mo ng campus, papasok yung mga nagtatrabaho construction doon. Hmm. Sabihin, Idol, bukas, manalo tayo ha. Kaya natin Hmm. yan. Tapos dumidribble-dribble pa. Di ba ang sarap sa loob? Mm. Sarap. Oo. Iba eh. Iba talaga. Kaya sabi ko nga, yan yung, yan yung Bedan community talaga. Brotherhood na. Kaya Brotherhood. masarap maglaro para sa Sandeda. Iba. Oh. Iba Iba. talaga. Ano Kaya yun, nga eh. Oh, coming go dun sa ahead. game, game 3 hindi lang yung energy, pero yung spirit na ng buong community yung nagdala sa amin eh. Parang pagpasok mo sa ano, iba eh. Iba talaga. Masarap talaga. Pero na, ano eh, real quick lang, sabi ko nga, yung crowd nung game na yun, parang yun yung crowd na nakita ko nung nag-champion tayo noong 2010. Yung mga dati, Yeah. yung mga naririnig mo lang sa mga kwento-kwento ng alumni. Ako naranasan Mm. ko na, shit, sabi ko, ito yun eh, ito yung dating gutom. So, Yes. okay, game 3 real quick. Coming into that game, you felt, what was your feeling? Like, oh yun nga, sabi mo nga, encouraged kayo by what the community was doing, was showing you. Pero within the team, ano yung mindset niyo doon? Before we went out sa court kasi, ginausap ko sila. Mm. Sabi ko sa kanila, kasi nag-huddle kami, sumisigaw kami. Sabi ko sa kanila, the whole experience that we had, off-season, pre-season, and this season, it all boils down to this game. Mm. Sabi ko sa kanila, parang sabi ko, most of us dito, parang nandito tayo kasi hindi tayo kilala ng ibang teams, hindi tayo nakuha ng ibang teams, kaya tayo nakuha ng San Beda. Para minomotivate ko yung mga teammates ko, sila Pai, sila Jake. Sabi ko, ito yung way para mapakita nyo sa kanila na we deserve to be in this spot. Sabi ko sa kanila, lahat ng doubters natin ng off-season hanggang in-season, ito na yun. Tapos, in a way, this is one big para mag-give back sa families namin Mm. na nanonood galing sa provinces na bumiyahe. And we're not looking back na talaga. And we're gonna get the finals talaga. Kaya nung tumatakbo kami papunta sa tunnel, alam mo yung energy ng mga teammates ko sa round robin. Focus talaga sila. Mm. Ready talaga sila to fight. Tapos, So, sige go pa. ahead. Go ahead, Danny. Go ahead. Okay, so the game, alam na natin nangyari. How did it feel sa final buzzer? Nakuha mo na yung championship. Ah, kinuha ko kasi yung bola eh. Mm. Tapos tumakbo ako paikot. Gumagano ako tumuturo ako sa bleachers. Tumuturo ako sa Belen community talaga. Kasi kita mo, punong-puno talaga ng pula. Actually, di ako tumuro sa parents ko, family ko eh. Mm. Tumuro ako. Kita mo, tumatay yung balahibo, naalala ko. Kita mo yung buong community, tapos nagsisigawan. Tapos parang nag-sink in sa akin lahat na last year mo na, last time mo na maglaro dito sa San Beda. Tapos nag-champion ka pa. Tapos mas masarap pa na sobrang hirap ng pinagdaanan namin para makuha to. Yun yung mas nagpasarap talaga. Kaya doon lumabas yung luha ko nung niyakap ko si Coach Yuri. Mm. Mm. Nung niyakap ko si Coach Yuri, sabi ko, Coach, champion na tayo. Sabi niya sa akin, sabi sa'yo, magtiwala ka lang eh. Mm. Yun, ay na, iba na talaga. Lahat nagsinkin na. Tapos makita mo,
sumisigaw yung family ko, mga kapatid ko. Tapos kita mo yung mga beda ng alumni, nagsisigawan. Iba talaga. Mga sabi ko sa teammates ko, pag nag-champion tayo, may check na ako sa mga pangarap ko sa buhay. Mm. Wow. Ang ganda Solid. nun. Ganda nun. Solid. Solid dun. Ah, Mm. okay, how do I ang ganda rin sinabi mo, how do I come back? How do I follow up on that? Pero um yun nga, nag-champion kayo. Came back and went back, nag bonfire kayo at lahat. And honestly, you could say that you really left up. Ako, honestly, ang dami naging magagaling na captain ng San Beda. Pero for me, you really left a mark with us, with this team, and with this championship team bilang isang Lion. So, ngayon, eh, all said and done, you've won the championship, you've proven your point, you've become a King Lion. What's next for Peter Alfaro? For now, enjoy muna ako sa family ko. Pero, ah, may mga offers na ako kasi actually, hindi pa ako nagpa-draft last season eh. Mhm. So, sa August pa yung draft. So, I think maglalaro muna ako while waiting sa MPBL. I have a few offers na din. I'm gonna talk about sa family ko pa. Kung ano yung best decision for me din sa future ko. So, ayun. Yun. Yeah. Well, I'm pretty sure that the Bedan community sobrang excited. Ako, excited ako saan ka sa MPBL. Magandang laro sa MPBL, to be fair. Yeah. Sobrang Yeah. underrated na laro dun. We're all excited for what's next for you. And Thank you. sobrang thank you din. From Upper Box Podcast, we always want to say thank you sa mga naging players natin. Kasi I don't think, um, you know, people who are not fans or people who are not big on college basketball, they don't understand how yung joy no nabibigay nung pagcha-champion lalo sa San Beda. Bro, ibang championship sa San Beda. Iba. You can win in wherever. I don't care if you win in Katipunan, you win in TAF, wherever. Iba eh. Mamahalin Iba. ka hanggang pag-graduate mo, bro. Hanggang Yep. pag-graduate mo, mamahalin ka. But Yeah. so now we want to say thank you to you Mhm. for everything you've done for the community. And siguro to wrap things up, Danny, before I wrap things up, Danny, may tanong ka pa ba? Kaya ako, okay na ako. I love it. Kasi magsushooting pa si Paolo. Si Paolo magsushooting pa. Shooting pa ako. Kailangan ko mag-prepare. Kasi kalaban ko si Peter sa draft eh. Hey, hey. So yun, for me din, gusto ko lang din mag-thank you sa inyo. Oo. Really happy na may podcast na ganito para marinig din ng mga tao yung side ng mga players, coaches, personal life din. Pero gusto ko rin mag-thank you sa buong Bedan community. Sana hindi ito yung last time na mga kwentuhan tayo. Gusto ko sabihin na part kayo ng championship na to. Hindi lang yung players, hindi lang yung coaches, pero yung buong Bedan community talaga. Alumni, TK, BK, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta and God bless you and see you guys soon. Love you Alright. all. Go San Beda fight. Was better fight. Yun. So, Ayos. Peter, thank you for your time. Alam ko busy ka pa dyan. Sana pagbalik mo naman nila, magkita-kita pa tayo. And ayun, that's it for this episode. See you guys next time. Bye-bye. Bye.